Ang patuloy na kahirapan sa Pilipinas ay hindi dapat isisi lamang sa korupsyon ng gobyerno, dahil kung ganoon ang pananaw natin, hindi natin nabibigyang pansin ang mahalagang papel na ginagampanan din ng mga ordinaryong mamamayan sa pagpapatuloy ng sistemang lagi rin nilang pinupuna. Totoo na ang mga tiwaling opisyal ay nakakasira ng mga institusyon at maling pamamahala sa pondo ng bayan, ngunit hindi sila kumikilos ng mag-isa, sila ay kadalasang inihalal, kinukonsinti, at minsan pa nga ay ipinagtatanggol ng publiko. Maraming Pilipino ang patuloy na sumusuporta sa mga politiko batay sa kasikatan, personal na koneksyon, o panandaliang tulong kaysa sa kakayahan at pangmatagalang pananaw, kaya patuloy ang pag-ikot ng mahinang pamamahala. Bukod pa rito, ang pang-araw-araw na gawain ng mga mamamayan ay nakakadagdag din sa problema. Ang pagnormalisa ng paglabag sa mga patakaran o batas, kakulangan sa disiplina sa mga pampublikong lugar, at pagiging bukas sa maliliit na anyo ng korupsyon, tulad ng pagsuhol o favoritism, ay sumasalamin sa mas malawak na katiwalian sa gobyerno. Nagdudulot ito ng kulturang mahina ang pananagutan sa lahat ng antas, hindi lamang sa mga pinuno. Dagdag pa, ang labis na pagtutok sa panandaliang pangangailangan kaysa sa pangmatagalang pag-unlad ay humahadlang sa aktibong pakikilahok sa mga isyung pambansa at sa kritikal na pag-iisip. Kaya't maling tingnan ang kahirapan sa Pilipinas bilang simpleng pagkabigo lamang ng pamumuno. Mas masalimuot ang katotohanan, ang sistemikong korupsyon at ugali ng lipunan ay magkaugnay at nagpapalakas sa isa't isa. Magkakaroon lamang ng tunay na pag-unlad kung parehong papanagutin ang gobyerno at ang mga mamamayan ay magkakaroon din ng mas mataas na antas ng responsibilidad, disiplina at kamalayang politikal. Kung walang pagbabago sa magkabilang panit, malamang na magpatuloy ang pag-ikot ng kahirapan.